Hi listeners! Ako muli ito si Miss Bella, ang narrator at voice actor ng channel na to. Isang kwento na naman ngayon ang mapapakinggan natin. Umpisahan na natin. May mga sakit na nabubuo sa bawat pagkakataong pinipili nating manahimik, sa bawat pagkukulang at sa bawat salitang binibitawan natin na hindi na maaaring bawiin. May mga taong akala natin ay laging nandyan, mga taong akala natin maaari nating balikan anumang oras. Pero kapag dumating na ang araw na wala na sila, tsaka lang natin maiisip ang lahat ng pagkakataong sinayang natin. Ito ang kwento ni Daniel, kasama ang kanyang inang si Aling Nena at ang asawa niyang si Jenny. Ano ka ba ate? Hanggang kailan mo ba siya ipagtatanggol ha? Huwag kang ngang maingay. Baka marinig ka pa ng mga kapitbahay natin. Nakakahiya sa kanila, Rosa. Wala akong pakialam kung marinig nila. Ang problema dito, yung anak mo, halos ilang taon nang hindi umuuwi. Abala lang si Daniel. Abala? Abala bang matatawag yon? O sadyang komportable na siyang may ibang tumitingin sa'yo? Huwag mo namang husgahan kaagad ang pamangkin mo, Rosa. Hindi ko siya hinuhusgahan na ate. Nakikita ko lang ang totoo. Hindi ko nga alam kung paano kayo nagkaanak ng ganon. Nagpapadala naman siya ng panggastos ko buwan-buwan, hindi ba? Ate, makinig ka nga sa akin. Hindi na lang pera ang kailangan mo ngayon. Matanda na rin ako at hindi na kita kayang samahan sa lahat. Hindi ko naman sinabi sa iyong samahan mo ko sa lahat-lahat. Oo nga at hindi. Pero kaya mo ba nang mag-isa? Hindi rin, hindi ba? Hindi ko maiiwasang isipin na nagiging komportable si Daniel kapag nagpapadala na siya ng pera. Tapos na ang responsibilidad niya sa'yo. Hayaan mo na siya. Basta alam kong maayos siya at hindi nakakalimot. Sapat na sa akin yon. Yan ang hirap sa'yo ate. Masyado mong iniintindi ang anak mo. Ganon naman talaga kapag nanay na, hindi ba? Kaya huwag mo na siyang guluhin, ha? Hayaan mo lang siya. Anak at pag-aaruga ang kailangan mo ngayon ate. At hindi yun pwedeng hayaan na lang. Lampas 9:00 na ng gabi nang mabasag ang katahimikan sa maliit na apartment nila Daniel at Jenny sa Quezon City. Pagod si Daniel mula sa maghapong trabaho. Kabababa lang ng bag niya nang muli na namang umilaw ang cellphone niya na noon ay nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama nila. Napairap naman si Jenny habang nakahiga. Alam na ni Daniel kung sino yon. Buong linggo na kasi siyang nakakatanggap ng tawag at mensahe mula sa Laguna. Ilang araw nang may tumatawag sa'yo ah. Ano, Daniel, sasagutin mo ba yan o hindi? Kasi kung hindi, i-silent mo na lang yung cellphone mo. O baka gusto mong ako ang makipag-usap kung sino man yan. Ito na, sasagutin ko na. Hello, Daniel. Sa wakas naman sinagot mo ang tawag ko. Pasensya na po kayo, tita. Medyo naging abala lang ako sa trabaho, kaya hindi ko maharap sagutin ang tawag mo. Abala? Sa loob ng ilang araw kitang tinatawagan, imposible naman yata yan. Totoo ang sinabi ko, tita. Katunayan nga ho, kauuwi ko lang eh. Ano ho bang kailangan nyo? Ang nanay mo, halos hindi na makatayo ng mag-isa lang. Ano po bang nangyari sa kanya? Palala na ng palala ang kondisyon niya. Madalas na siyang mahilo. Minsan nga, hindi na rin makatayo ng matagal. Pinatingin niyo na po ba siya sa doktor? Oo, pero alam mo namang matigas ang ulo ng nanay mo. Ayaw niyang magpa-ospital. Daniel, iho, kailangan ka niya. Tita, alam niyo naman po ang sitwasyon ko, hindi ba? Alalahanin mo naman sana ang nanay mo. Kaya nga ilang araw na kitang tinatawagan kahit ayaw niya. Hindi na lang pera ang kailangan niya ngayon. Ikaw na mismo. Ano po bang gusto niyong gawin ko?
Sinasabi ko lang naman sa'yo ang lagay niya. Mahina na siya. Ilang taon ka na rin namang hindi umuwi. Panahon naman na siguro para alagaan mo ang nanay mo. Aba, hindi mo pwedeng iasa sa akin ang lahat. Matanda na rin ako at may sariling pamilya. Napapikit si Daniel sa mga salitang yon. Biglang bumalik sa isip niya ang mukha ng kanyang ina at ang simpleng bahay nila sa Laguna. Pagkababa ng tawag, nanatiling nakatitig si Daniel sa screen ng cellphone niya. Pakiramdam niya, bumigay ang dibdib niya dahil sa mga sinabi ng tiyahin. Diretso yon at punong-puno ng punto. Ano? Anong sinabi sa'yo? Sino ba kasi yon, ha? Kailangan na nating umuwi ng Laguna. Ano? Bakit? May problema na naman ba sa pamilya mo? O may kailangan na naman ng tiyahin mo? Masama na raw kasi ang lagay ni nanay at kailangan niya ako roon. Daniel, ilang beses na ba itong nangyari, ha? Tuwing magkakaroon ng problema, kailangan mo na lang iwan ang lahat dito. Pero nanay ko siya, Jenny. At ako, asawa mo ko. Tayo na lang bang mag-a-adjust para sa kanya? Isasama kita. Ano? Isasama kita sa Laguna. Hindi ko gusto ang ideyang yan, ha, Daniel? Mas gusto kong magkasama tayo kaysa maiiwan kang mag-isa rito. Kagagaling mo lang sa raspa. Ewan ko sa'yo. Pakiramdam ko, hindi ako magiging komportable doon. Jenny, subukan mo lang. Kailangan ako ng nanay ko at sana maintindihan mo naman yun. Malapit naman na sa kanyang tiyahin mo, hindi ba? Matanda na rin naman si Tita Rosa. Hindi na rin niya kayang alagaan si nanay. Eh di humanap ka ng ibang mag-aalaga, yung mga pinsan mo. Sa tingin mo ba, hindi ko sila babayaran kapag ginawa ko yun? Walang mag-aalaga kay nanay ng libre bukod sa akin na anak niya. Isa pa, ayaw niya ng may ibang tao sa bahay. Tahimik na napatingin sa bintana si Jenny. Hindi niya sinabi ang totoo. Ayaw niyang sumama ron. Ayaw niyang iwan ang buhay nila sa syudad. Ayaw niyang magsimula na naman para sa isang problema na hindi naman niya balak pasukin. Pero sa huli, tumango rin siya. Kung hindi lang talaga kita asawa eh. Sige na, sasama na ako sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Lalabas na muna ako. Oh, saan ka naman pupunta? Kauuwi mo lang ah. Dedelehensya ako ng pangdagdag sa pera natin. Pero gabi na. Kailangan. Hindi naman pwedeng magbiyahe tayo nang sakto lang ang mga daladala. Eh kailan mo babalak na umalis? Sa susunod na araw na tayo babiyahe. Magpapaalam pa ako bukas dun sa may trabaho ko. Ano? Agad-agad? Oo, dapat nga, bukas na eh. Kung wala lang talaga akong trabaho. O sige na nga. Ayusin mo yung paghahanap mo ah. Oh, anong ginagawa mo? Kukuha lang ako ng tinapay para hindi na ako magutom. Siya pa yung ikakain ko sa labas. Nang sumunod na araw, madaling araw pa lang ay bumiyahe na ang mag-asawa patungong Laguna. Halos buong biyahe ay tahimik lang si Daniel. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa bintana habang malalim ang iniisip. Nakasuot naman noon ng earphones si Jenny at nakatingin lang sa harap. Malayo pa ba tayo? Mag-iisang oras pa lang tayong bumabiyahe. Isang oras pa lang? Ay, pakiramdam ko, kalahating araw na tayong nasa daan. Hindi naman ganun kalayo ang Laguna. Hindi nga siguro para sa'yo, kasi ikaw sanay ka na. Matulog ka na lang muna para hindi mo mamalaya ng oras. Paano ako makakatulog? Nangangawit na nga ako. Ang sakit-sakit na ng likod ko. At saka, ang init-init pa. O ayan, okay na ba? Medyo. Gaano ba talaga kalayo? Gaano ba katagal tayo mananatili doon? Hindi ko pa alam sa ngayon. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam? Titignan muna natin kung anong kalagayan ni nanay. Tsaka ako magdedesisyon kung anong gagawin. May buhay tayo sa Quezon City, Daniel. Tandaan mo, may trabaho ka ron.
Alam ko, pero matanda na rin si nanay at mahina na. Natural lang naman na mahina na siya sa edad niya. Pagbaba sa terminal, 30 minutes pa ang binyahe nila para marating ang maliit na barangay kung saan nakatira sila Aling Nena. Agad na bumungad ang lumang bahay na kinalakihan ni Daniel. Simpleng bahay yon na yari sa pinaghalong semento at kahoy, napapalibutan ng ilang halaman at lumang puno ng mangga sa bakuran. Nakahinga ng maluwag si Daniel nang matanaw niyang nakaupo ang kanyang ina sa may teres. Nandito na tayo. Ay, salamat naman. Akala ko matatapos ang buong araw natin sa pagbabiyahe lang. Nangangawit na talaga ako. Kanina ka pa nagre-reklamo. May dahilan naman ang pagrereklamo ko. Grabe kasi, ang layo-layo nitong lugar nyo. Hindi naman ganun kalayo. Hindi pa ganun kalayo to sa lagay na yon. Eh halos buong umaga na tayong nasa biyahe. Sanay ka lang talaga sa syudad. Eh totoo naman. Ilang oras nang naging biyahe natin. Tapos ganito lang din naman dito. Ang pinagkaiba lang sa syudad, mas kaunti ang sasakyan dito. Manahimik ka na nga lang muna, pwede ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi mo kailangang sabihin ang lahat ng iniisip mo. Ano? Umuwi ka lang dito, naging sensitive ka na. Halika na nga. Hinihintay na tayo ni nanay. So, dito ka pala lumaki. Oo, hindi kami mayaman. Kaya wag kang mag-expect ng kung ano. Wag mo nang bigyan ng ibang kahulugan ng tanong ko. Pero sana hindi tayo masyadong magtagal dito. Hindi pa nga tayo nakakapasok. Pag uwi na kaagad ang iniisip mo. Hinahanda ko lang ang sarili ko. Kailangan ko na rin bang paghandaan ang mga susunod mong reklamo? Eh magrereklamo talaga ako, no? Walang signal dito. Yun talaga ang una mong napansin. Hindi tong lugar. Fresh ang hangin, tahimik at nakaka-relax. Malayong malayo dun sa syudad. Ay, wag mo nga akong lokohin, Daniel. Signal lang importante para malibang ako dito, no? Napailing na lang si Daniel habang kinukuha ang mga gamit nila. Samantala, si Aling Nena may hawak na tungkod habang nakatanaw sa kalsada. Nang mapansin sila ng matanda, agad itong napangiti. Pinilit niyang tumayo, parang batang nananabik. Nakangiti rin si Daniel at dali-daling niyakap ang ina. Napapikit si Aling Nena habang mahigpit na ginagantihan ng yakap ng anak. Ang tagal mong hindi umuwi, anak. Pasensya nanay. Naging busy lang talaga ako sa trabaho. Akala ko hindi na kita mahihintay. Huwag mo ang isipin yan. Malakas pa kayo. Ay nako, bolero ka pa rin talaga. Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi mo na ako kailangang bulahin pa. Aalagaan niyo pa nga ang magiging mga apo niyo, hindi ba? Sana nga maabutan ko pa rin sila. O siya, ang mahalaga nandito ka na. Ikaw siguro si Jenny, ano? Salamat ha at sinamahan mo ang anak ko. Pagod ang inabot ko sa pagsasama dyan sa anak nyo. Pasensya ka na, iha. Medyo malayo-layo nga rin ito. Medyo? Ni halos sumakit na nga ang buong katawan ko sa biyahe, tapos medyo malayo lang? Alam kong hindi madali ang pagpunta rito para sa'yo. Kaya salamat ha. Halika na, pumasok na kayo. Ay, kanina ko pa talaga gustong mahiga at magpahinga. Ramdam kaagad ni Aling Nena ang lamig sa paraan ng pakikipag-usap ng manugang niya. Pero hindi na niya yon pinansin. Sa halip ay pinili niyang ayusin ang pakikitungo. Pagpasok pa lang nila sa bahay, napansin na kaagad ni Jenny ang kakulangan ng espasyo. Maliit ang sala at luma na ang mga kasangkapan. May mga bahagi ng kisame na matagal nang hindi napapalitan. Hindi naman yon nakaligtas sa paningin ni Aling Nena. Hindi nakaligtas sa kanya ang paglibot ng tingin ng manugang niya. Pasensya ka na ha, medyo luma na ang bahay namin. Matagal na kasi itong bahay na ito Nay, ano ka ba naman?
Syempre, nag-aalala lang naman ako. Sanay sa syudad itong manugang ko. Baka manibago siya rito. Wala naman pong ganoon. Malayong malayo nga to sa nakasanayan ko. Normal lang naman yon at naiintindihan ko. Malaki nga talagang pinagkaiba dito kaysa sa syudad. Pero maganda naman dito. O siya, magluluto na muna ako ng paborito ni Daniel. Baka magustuhan mo rin yon, Jenny. Nay, wag na. Ako na. Aba, hindi. Hindi pwede yon. Galing kayo sa biyahe. Kayo naman ang magpahinga. Matagal kong hinintay na makauwi ka rito, anak. Kaya hayaan mo na akong ipagluto ka. Nanay talaga. Ayaw niyong magpapigil. Sana magustuhan mo rin ang lulutuin ko, Jenny. Bata pa lang yang si Daniel. Adobo na talaga ang paborito niyan. Tignan na lang po natin kung magugustuhan ko. Sa totoo lang matagal ko ring hinintay ang araw na ito. Yung makilala ka ng ganito at makasama ka ng matagal sa iisang bahay. San ba kasi ang kwarto namin? Gusto ko na munang magpahinga. Sige na, Daniel. Doon na kayo sa kwarto mo. Ngunit kahit maayos ang mga salita ni Jenny, may kung ano pa ring paraan sa pananalita niya. Nang gabing yon, habang naghahapunan silang tatlo, pilit pinapasaya ni Aling Nena ang usapan. Ikinukwento nito ang mga kapitbahay, ang mga pagbabago sa barangay, pati na rin ang mga alaala ni Daniel noong bata pa. Ngunit kapansin-pansin na halos hindi nagsasalita si Jenny. Paminsan-minsan tumatango ito, pero madalas ay nakatingin lang siya sa cellphone. Pagsapit ng gabi, habang nasa kwarto ang mag-asawa, tsaka lang nagsalita si Jenny. Hindi ko alam kung tatagal ba ako dito. Kayanin mo na muna. Titignan pa natin ang kalagayan ni nanay. Sana malinaw sa'yo ang lahat. Ano bang ibig mong sabihin? Ayokong manatili dito ng matagal. Ayoko talaga dito. Ayokong tatagal tayo dito ng ilang buwan. Jenny naman. Nagpapakatotoo lang ako. May sakit ang nanay ko. Intindihin mo naman sana yun. Alam ko yon. Kung alam mo, bakit parang wala kang pakialam? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Hindi ko binabaliktad. Gusto ko lang na maintindihan mo kung ano ang pinupunto ko. Sinasabi ko lang rin naman kung anong nararamdaman ko. Isa pa, ikaw lang naman ang kailangan niya dito, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Anak ka niya, hindi ako. Sinamahan kita dito dahil asawa mo ko. Pero hindi naman ibig sabihin no na kaya kong iwan ang lahat para lang manatili dito nang walang kasiguraduhan. Intindihin mo rin naman sana ako. Naiipit din ako sa sitwasyon na to. Kapag lumala ang kalagayan ng nanay mo, sino sa tingin mong maiiwan dito kapag nasa trabaho ka? Hindi pa natin alam kung aabot nga tayo sa ganoon. Kadadating pa lang natin. Pero posible yung mangyari. Huwag mong kalimutan, Daniel. May asawa ka rin. Napatigil si Daniel. Mula nang dumating sila sa bahay na yon, ngayon siya nakaramdam ng takot. Takot na baka hindi maging madali ang susunod na araw para sa kanila. Inaalala niya ang asawa, pero inaalala niya rin ang ina. Alam niyang lahat sila ay mahihirapan at maninibago. Pare-parehong dapat ay makisama. Jenny, tignan na muna natin ha. Pagkatapos ng ilang araw, tsaka tayo mag-usap at magdesisyon kung mananatili ba tayo rito o hindi. Lagi ka na lang ganyan. Lagi na lang tignan muna natin. Hintayin muna natin. Dahil hindi naman pwedeng basta na lang iwan si nanay. Paano kung lumala siya? Paano kung hindi na tayo makaalis dito? Paano yung trabaho mo ron? Ang buhay natin? Hindi mo ba naisip ang lahat ng yon? Siyempre iniisip ko naman yun. Pero nanay ko siya. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mong yan. Dahil parang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ako pang hindi nakakaintindi? Sinamahan kita dito kahit na ayaw ko. Iniwan ko ang komportabling buhay natin sa syudad.
Hindi pa ba sapat yon para sabihin hindi kita iniintindi? At anong gusto mong gawin ko? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Kapag umalis tayo rito ngayon at may nangyari kay nanay, kaya mo bang dalhin yon habang buhay? At tayo, paano naman tayo? Tumingin ka sa akin. Hindi ko kailanman pipiliin ang isa sa inyo. Magkaiba kayo ng lugar sa buhay ko. Nanay ko siya at asawa kita. Hindi ko lang alam kung paano pagsasabayin ang lahat sa ngayon. Pero maniwala ka, susubukan ko. Lumipas ang mga araw nang walang nangyayari. Tila normal ang lahat. Sa paningin ng iba, maayos ang pagsasama nila sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit si Aling Nena lang ang nakakapansin ng maliliit na bagay na unti-unti nang nagbabago. Mga bagay na hindi nakikita kahit ni Daniel. Isang umaga, maagang umalis noon si Daniel para maghanap ng trabaho sa karatig bayan. Ayaw niyang maging mabigat ang gastusin habang naroon sila. At sa bawat pagsara ng pinto, naiiwan sa bahay sina Aling Nena at Jenny. Sa simula, pilit pa ring nakikipag-usap ang matanda. Pinapagaan ang lahat sa pagitan nila ng manugang. Kumain ka na ba, Jenny? Tapos na. Anong paborito mong ulam? Kapag nakaluwag-luwag tayo ipapaluto ko kay Daniel. Kahit ano, basta hindi masama ang lasa. Wala namang pagkain na masama ang lasa. Depende na lang yun sa panlasa ng tao. Hindi ka ba naiinip dito, iha? Hindi naman. Gusto mo bang magburda? May mga gamit ako riyan. Tuturuan kita kung gusto mo. Hindi na, kayo na lang. Pwede kang lumabas. Maglibot ka para naman maging pamilyar ka sa lugar na to. Mainit. Sige. Doon na muna ako sa may terrace ha. Sabihan mo lang ako kapag may kailangan ka. Pagkatapos noon, wala nang kasunod. Hindi man binastos ng manugang, pero sapat na yon para maramdaman ni Aling Nena ang distansya. Isang umaga, habang nagwawalis ang matanda sa may sala, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napakapit siya sa dingding, bahagyaring nanginig ang tuhod. Mabuti na lang ay nandun si Jenny, may kasama siya. Pero saglit lang na tumingin si Jenny sa biyanan. Pagkatapos ay bumalik ang mga mata nito sa hawak na cellphone. Jenny! Iha! Bakit? Nahihilo kasi ako. Ano ba kasing ginagawa nyo? Wala naman akong ginawa. Baka naman pinipilit nyo ang sarili nyo. Bigla na lang Pwede mo ba akong alalayan? Umupo na kayo. Ayan lang yung upuan sa tabi nyo. Nanginginig na kasi ang tuhod ko. Hindi ko maihakbang. Bakit kasi hindi na lang kayo magpaalaga sa iba? Hindi naman kasi kaya, iha. Pasensya ka na ha, kung naaabala kita. Kung may lakas lang ako hindi na sana kita tatawagin pa. Tayong dalawa lang ang nandito. Huwag nyo nga akong paandaran ng mga kadramahan nyo. Ay! Kita nyo? Nakaupo naman kayo ng mag-isa. Ni hindi man lang nilapitan ng manugang si Aling Nena, ni hindi rin siya inalalayan nito. Tahimik na napaupo ang matanda. Wala siyang sinabi. Pinili lang niyang intindihin ang manugang niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na baka naiilang pa ang manugang sa kanya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang malamig na pakikitungo ni Jenny. Minsan, kapag humihingi siya ng tubig, aabutin pa ng ilang minuto bago ito dalhin ni Jenny. Minsan naman, kapag tinatawag niya ito para samahan siya papunta sa banyo, halatang napipilitan itong tumayo na may kasama pang pabuntong hininga. Ano, tapos na ba kayo? Oo, salamat iha. Malaking ginhawa na nandito ka. Bakit? Dahil may uutusan kayo? Hindi naman sa ganon. Talaga ba?
Sa nakikita ko kasi, lahat na lang ng kailangan nyo, dapat may gumagawa para sa inyo. Dapat lagi kayong may kasama. Pasensya ka na ha. Kung kaya ko lang hindi na sana kita aabalahin pa. Ayun naman pala di kayanin nyo sana. Kaso hindi naman. At hanggang ngayon, hindi pa rin kayo gumagaling. Kung pwede ko lang alisin ang sakit ko para hindi na kayo mahirapan matagal ko na sanang ginawa. Mula nang dumating kami rito, wala nang ibang mahalaga kundi ang kalagayan nyo. Nawala ng oras namin ni Daniel para sa aming dalawa. Kung pwede ko lang ibalik ang lakas ko, gagawin ko. Pero hindi nyo na kaya. Yon ang katotohanan. Kaya nga nahihiya na rin ako sa'yo sa pagkakataong humihingi ako ng tulong sa'yo. Isang tanghali, habang naghahain ng pagkain si Jenny, aksidenteng nahulog ang kutsara mula sa nanginginig na kamay ni Aling Nena. Napayuko ang matanda para pulutin sana ito, pero nahilo siya at muntik pang matumba. Napairap si Jenny sabay lapit ng marahas. Agad namang nakaramdam ng hiya si Aling Nena, lalo na nang marinig niya ang bulong nito bago tumalikod. Tabi, hayaan nyo na nga, ako na. Pasensya ka na ha, nahilo kasi ako nang yumuko ako. Araw-araw na lang. Anong sabi mo? Araw-araw na lang may problema. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya. Hindi man nyo ginusto, pero kami ang nahihirapan. Pasensya ka na talaga, iha. Kung tutuusin nga, hindi ko naman kayo responsibilidad. Hindi ko naman kayo kadugo. Pero ako ang sumasalo ng lahat. Masyado kayong sanay na may tumutulong sa inyo. Ngayon lang naman ako nagpapatulong dahil ngayon nanghihina na talaga ako. Ang punto ko, hindi pwedeng habang buhay na ganito na may nakaalalay at tumutulong sa inyo. Sa edad kong ito, alam kong hindi na ako magtatagal. Akin na nga yung kutsara. Baka may mahulog na naman ng iba. Hindi naman kayong maglilinis. Napayuko na lang si Aling Nena. Parang may tumutusok sa dibdib niya dahil sa hiyang nararamdaman. Kinagabihan, umuwi si Daniel. Pero tulad ng dati, kapag kaharap niya ang ina, pilipilit pa rin niyang ngumiti. Gusto niyang pagaanin ang pakiramdam ng ina kahit siya mismo napapagod na. Nandito na ako. Oh, Nay. Kamusta ka? Ayos lang naman ako, anak. Sigurado ka? Parang namumutla ka yata. Nako, hindi. Ganito lang talaga ang balat ko. Wala bang masakit sa'yo? O may nararamdaman ka bang iba? Oo, wala namang masakit sa akin Ayos lang ako. Sabihin nyo lang sa akin kung may kailangan kayo, ha? Oo, huwag ka na mag-alala. Baka hindi kayo kumakain ng maayos. Sasabihan ko si Jenny na pagalitan kayo. Ano ka ba? Kumakain ako. Paunti-unti nga lang. Patingin nga ho ng mga gamot nyo. Meron pa ba? Meron pa naman. Hindi na ba kayo nahihilo? Nahihilo minsan, lalo na kapag napapagod ako. Bakit hindi nyo sinasabi sa akin? Anak, normal na ang mga ganito sa edad ko. Hindi dahilan yon. Kailangan ninyong sabihin sa akin kapag may problema, ha? Ayoko nang nagtatago kayo sa akin. Oo, ikaw kaagad ang sasabihan ko. Tulad ng dati, hindi na nagkwento pa sa anak si Aling Nena. Hindi niya sinabi ang tungkol sa nangyayari kapag wala si Daniel. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa mga salitang naririnig niya sa manugang. Maging ang tungkol sa pakiramdam niya na pabigat siya sa sariling anak. Dahil bilang ina, ayaw niyang dagdagan pa ang dinadala ng anak. Masaya na siyang makita itong umuuwi gabi-gabi. Yon ang matagal na niyang pinapangarap. Habang lumilipas ang mga linggo, hindi bumubuti ang kalagayan ni Aling Nena. Nay, etong tubig Dahan-dahan lang po. Salamat anak.
Lumalala na yata ang sakit nyo. Matanda na kasi ako. Hindi dahilan yon. Tignan nyo, nahihirapan na kayo. Ano nga kung hanggang dito na lang ako, anak? Ano bang sinasabi nyo? Hindi naman kasi habang buhay ay malakas ang tao. Tumigil nga kayo. Hindi ko gustong marinig ang mga ganyang salita. Ano ba kayo? Ipapatingin ko kayo ulit sa doktor. Baka kailangan ng palitan ng mga gamot nyo. Huwag na, anak. At bakit hindi? Oo, huwag na. Gamitin mo na lang yan sa iba. Gamitin mo na lang ang perang yan. Para saan pang pagtatrabaho ko kung hindi ko rin naman gagamitin para sa inyo? May sarili ka ng pamilya, anak. Kaya hindi lang sana ako ang iniisip mo. Paano nyo nasasabi yan? Hindi ko kayang gawin yun. Tama na, pwede ba, Nay? Ayoko nang pag-usapan yan. At ayoko nang maririnig ulit sa inyo yan. Mas mabilis nang mapagod si Aling Nena. Madalas na rin siyang mahilo. Pero kasabay noon, mas lalong umiikli ang pasensya ni Jenny sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na makarinig siya ng mga salitang hindi niya kailanman makakalimutan. Isang umaga, naghahanda si Daniel para sa isang job interview. Ilang linggo na siyang naghahanap ng mas maayos na pagkakakitaan. Yung may mas malaking kikitain. Habang nagbibihis siya, narinig niya ang mahinang tawag ng ina mula sa sala. Agad siyang lumabas ng kwarto. Daniel! Ano po yun, Nay? Nahihilo na naman ako, anak. Po, Nay, may job interview ako ngayon. Jenny, pwede mo bang samahan muna si Nanay? Babalik ako kaagad pagkatapos. Ako na naman? Sandali lang naman. Ito, ipainom mo yan kapag nahilo ulit siya. Sinama mo lang ba ako dito para utusan? Jenny, may interview ako. Ano naman ngayon? Kailangan kong makapasok sa trabahong yun para kumita ng mas malaki. Asawa mo ko. Hindi ako caregiver dito. At mas lalong hindi ako katulong. Huwag mo namang sabihin yan. Huwag na kayong mag-away. Kaya ko pa naman. Ako na lang ang iinom niyan mamaya. Pero Nay, ang sabi niyo kanina nahihilo kayo. Lilipas din naman ito. Huwag niyo nga akong lukuhin. Baka kung anong pang mangyari sa inyo. Tatawagin ko na lang si Rosa kung kailangan. Hindi na dapat si Tita Rosa pa ang naaabala lagi. Jenny, please naman. Hindi ko pinakasalan ng anak para maging takapag-alaga lang ng magulang niya. Nakikiusap ako sa'yo. 2 oras lang. Pagkatapos ng interview, uuwi ako kaagad. Parang nanikip ang dibdib ni Aling Nena. Kahit labag sa loob ni Daniel, umalis siya para sa trabaho. Ngunit hindi pa rin yon ang pinakamalalang karanasan ni Aling Nena. Dahil kapag wala na sa bahay ang anak, mas mabibigat na salita na ang naririnig ng matanda. Mula nang matanggap si Daniel sa trabaho sa isang bodega sa Calamba, mas naging madalang na ang oras niya sa bahay. Madilim pa lang ay umaalis na siya para pumasok, tapos gabi na rin na nakakauwi. Ay, nakakapagod. Oh, gising ka pa. Hindi ako makatulog hanggat wala ka. Ikaw talaga. Kamusta naman kayo dito? Okay naman, as usual. Si Nanay, kamusta? Nahihilo pa ba siya? Hindi na. Okay naman na siya nitong mga nakaraan. Mabuti naman. Kampante ako na hindi siya mapapahamak dahil meron ka dito. Aba, talagang ipinagkakatiwala mo na siya sa akin, no? Oo naman. Alam ko kasing hindi mo siya papabayaan. Masaya ako na nagkakasundo kayo ni Nanay. Kung alam mo lang. Sabihin mo lang sa akin na kapag may ginagawa siya para mapagsabihan ko. Paano mo naman pagsasabihan na, Ber? Ni halos hindi na nga kayo nagkikita. Kapag gising niya, wala ka na. Kapag dadating ka naman, tulog na siya. Basta, kung matigas ang ulo niya,
o hindi nakikinig sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Kampante si Daniel na walang mangyayari hanggat kasama ng nanay niya si Jenny. Kampante siya na may titingin at mag-aalalay dito. Pero ang hindi niya alam, habang wala siya, unti-unti nang nagiging mabigat ang bawat araw para kay Aling Nena. Isang umaga, nagising ang matanda na mas masama ang pakiramdam. Masakit ang kasukasuhan, nanghihina ang katawan at hirap na ring huminga. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, pero pagkatayo pa lang niya, agad na siyang nahilo. Napakapit siya sa gilid at naupo ulit sa kama. Iha! Jenny! Ano na naman? Nahihilo kasi ako. Masama ang pakiramdam ko. Mukha yatang nilalagnat ako. Nagdadahilan ka na naman. Hindi ako nagdadahilan. Talaga ba? Araw-araw na lang may bago kayong nararamdaman. May ginagawa ako. Pwede mo ba akong alalayan sandali? Pupunta lang ako doon sa may sala. Doon na sana ako magpapalipas ng araw. Bakit kailangan ko pa kayong alalayan? Kaya nyo naman na yan. Mukha kasing hindi ko kakayanin, Iha. Matutumba ako. Hindi naman na kayo bata. Kaya nyo nang pumunta sa banyo kahapon, hindi ba? So kaya nyo nang maglakad ngayon. Hanggang sala lang naman. Hindi na kasi pareho ang pakiramdam ko ngayon sa kung anong pakiramdam ko kahapon. Hay! Araw-araw na lang talagang may masakit sa inyo. Tapos ako ang naaabala nyo. Hindi naman pwedeng sa inyo na lang umiikot ang buong araw ko. Hindi mo ko katulong dito, ha? Lalong nanikip ang dibdib ni Aling Nena. Sinubukan niyang maglakad mag-isa, pero bago siya makarating sa sala, nawalan na siya ng balanse. Napaupo siya sa sahig at napadaing. Narinig yon ni Jenny, pero hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito sa may pintuan at nakatingin. Tila wala siyang pakialam sa matanda. Pinipilit nyo kasi ang ayaw na ng katawan nyo. Kita nyo nang nangyari? Ayoko na kasing pilitin ka pa. Di sana hindi na kayo kumilos. Ano bang nangyayari dito? Jenny, ate. Iyan kasi, pinipilit niyang maglakad mag-isa. Masama na nga ang pakiramdam. Anong itinawag mo sa biyanan mo? Yan? Sana naman tinulungan mo. May ginagawa nga ako. Tsaka, hindi ko naman siya obligasyon na tulungan lagi. Ako bang kadugo niya? Abat, kita mo na nga naman kung anong klaseng babae ang pinakasalan ng pamangkin ko. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ko pinakasalan si Daniel para lang mag-alaga ng hindi ko naman kaano-ano. Bastos ka! Biyanan mo yan! Nanay yan ng asawa mo! Pero hindi ko pa rin kadugo. Hindi na nagsalita pa noon si Aling Rosa. Tahimik namang pinunasan ni Aling Nena ang luha niya. Nakaramdam siya ng sakit na unti-unting bumabalot sa puso niya. Pagsapit ng tanghalian, halos wala nang ganang kumain si Aling Nena. Pero pinilit pa rin niyang sumubo. Ayaw naman niyang mag-alala ang anak sa kanya. Habang kumakain, aksidenteng nadulas ang kutsara sa kamay ni Aling Nena. At sa pagkabigla, tumama sa plato ang kamay niya, dahilan para bumagsak ang lahat sa sahig. Ano na naman ba yan? Pasensya ka na. Dumulas kasi sa kamay ko. Pasensya. Yan na lang ang lagi niyong sinasabi. Hindi na nga kayo nakakakilos ng maayos. Dumadagdag pa kayo sa mga problema. Pasensya ka na talaga. Kung tutuusin, mas magaan sana ang buhay naming mag-asawa kung hindi ka namin kailangang alagaan. Ganon na ba kabigat ang tingin mo sa akin, Iha? Oo, dahil sa'yo, natigil ang lahat ng plano namin. Hindi ko naman ginusto na magkaganito ako. Nakakapagod na yung ganito. Tama na nga. Ayoko nang makakarinig pa ng kung ano sa inyo. Kinagabihan, umuwi si Daniel galing sa trabaho. Mas maaga na siya ngayon at tulad ng nakasanayan niya, dumiretso muna siya sa kwarto ng ina.
Saglit na napatingin si Aling Nena kay Jenny na abala sa pagsiselfone sa kabilang bahagi ng sala. Pagkatapos ay ngumiti siya sa anak. Nay, kamusta ang araw mo? Mabuti naman anak. Kumain ka ba ng maayos? Oo naman. Iniinom niyo ba ang gamot niyo? Oo anak. Hindi naman pwedeng kalimutan yon, hindi ba? Wala naman ho bang nangyari sa inyo ngayon? Wala naman anak. Maayos naman ang lahat. Bakit panay yata ang tanong mo sa akin? Wala naman ho. Gusto ko lang na makasiguro. Kamusta po si Jenny? Magkasundo na ho ba kayo? Oo anak. Maayos ang pakikitungo ng asawa mo sa akin. Mabuti naman ho kung ganon. Mas nakakampante ako. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin, anak. Yang sarili mo ang alalahanin mo. Hindi ka na nagpapahinga sa pagtatrabaho. Kailangan po. Tsaka kaya ko naman. Ang mahalaga, kayo. Ayos lang naman ako. Magsasabi naman ako sa iyo kung hindi. Ang hindi alam ni Daniel, nagsisinungaling na pala ang ina sa kanya. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagsimula nang umiwas si Jenny kay Aling Nena. Kapag kailangan ito, napipilitan siyang tumayo. Kapag kailangan magpunta sa banyo ng matanda, halata ang pagkainis sa kanyang muka. Isang araw, tuluyan nang bumigay ang pasensya niya. Neng! Iha! Jenny! Oh, ano na naman? Pwede mo ba akong samahan sa banyo? Mamaya na. Nakakailang punta na kayo doon. Kailangan ko na sana ngayon. Mamaya na nga, may ginagawa ako. Hindi ko na kasi kayang tiisin pa. Masakit na ang puson ko. Ay nako, halika na nga. Aray! Dahan-dahan naman. Sandali lang. Huwag mo naman akong kaladkarin. Kayo na nga tong tinutulungan. May reklamo pa kayo? Hindi naman ako nagre-reklamo. Parang ganun na rin ang ginagawa nyo. Nagsasabi lang naman ako, kaunting ingat naman iha. Masakit ang braso ko. Mas mabuti pang huwag na lang kayong magsalita. Naiirita lang ako lalo. Pasensya ka na talaga ha, kung nahihirapan ka dahil sa akin. Mabuti naman alam nyo. Napahinto ang matanda at hindi na siya nagsalita pa. Sa buong paglalakad papunta sa banyo, tahimik siya dahil sa pakiramdam na isa lang siyang pasanin sa paningin ng manugang. Nang gabing yon, habang mahimbing nang natutulog ang mag-asawa, gising na gising naman si Aling Nena. Nakahiga siya sa kama, tahimik na nakatitig sa may kisame, habang tinatanggap ang isang masakit na katotohanan na hindi lahat ng tao ay kayang mahalin ang isang matandang unti-unti nang nanghihina. Ang hirap pala ng pakiramdam ko. Ang hirap pala ng ganito. Pakiramdam ko, wala akong halaga sa manugang ko. Hindi ba? Naghirap din naman ako nung maliit pa si Daniel. Ay, kung mamarapatin lang sana kuhanin na ako ng lumikha. Nang sa ganon, wala na silang aalalahanin pa. Wala nang iisipin at magagawa na nila ang mga plano nila sa buhay. Ayoko na rin namang mahirapan pa. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong humihina si Aling Nena. Hindi na siya makalakad ng walang tungkod. Madalas na rin siyang hingalin kahit sa simpleng pagtayo mula sa kama. May 5 araw na halos wala siyang ganang kumain. Ngunit sa tuwing uuwi si Daniel mula sa trabaho, pilit pa rin siyang ngumingiti. Pinipilit niyang magmukhang maayos dahil ayaw niya nang maging dahilan ng panibagong alitan ng mag-asawa. Anak, huwag ka nang makipagtalo pa sa asawa mo. Nay, paano namang hindi iinit ang ulo ko? Para kasing hindi ka niya ginagalang. Huwag mo nang isipin yon.
Paano namang hindi? Lagi siyang galit kapag kayo na ang binabanggit ko. Parang hindi na kayo biyanan. Napapagod lang yan, anak. Hindi dahilan yon para pagsalitaan kayo ng ganon. Huwag mo na kasi akong ipilit pa sa kanya. Pero manugang niyo siya. Parte na siya ng pamilyang to. Kaya hindi naman pwede yung wala siyang pakialam sa inyo. Ayoko nang nag-aaway kayo ng dahil sa akin. Mas gugustuhin kong makita kang masayang kasama ang asawa mo kaysa yung ganyan. Hindi ko kayang maging masaya kapag alam kong nasasaktan kayo. Ayos lang naman ako. Isang umaga, hindi maganda ang lagay ni Aling Nena. Naninikip ang dibdib, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tila ba wala siyang lakas kahit para bumangon. Sinubukan niyang abutin ng baso ng tubig sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Pero hindi niya ito maabot. Napatingin siya sa may pintuan at kahit na nahihiya, naglakas loob siyang tumawag. Jenny! Iha! Ano na naman? Pasensya na sa abala. Ay, sabihin niyo na lang kung anong kailangan niyo. Pwede bang makahingi ng tubig? O bakit? Kanina pa ba kayo nauuhaw? Oo eh. So bakit hindi niyo kinuha? Ayan lang oh, katabi niyo na nga lang eh, iuutos niyo pa sa akin. Hindi ko kasi maabot. Ayan lang oh, ayan lang. Medyo nahihilo kasi ako kapag tumatayo. Natatakot akong mawalan ng balanse. Puro na lang kayo dahilan. Ayan lang oh, para lang makapag-utos kayo eh. Gagawa kayo ng dahilan. Konting tubig lang naman ang kailangan ko. Konti lang naman pala eh. Bakit hindi nyo gawin? Nagawa mo nga magtawag eh. Bakit hindi nyo magawang kumuha ng tubig? Napatahimik ang matanda. Saglit silang nagkatinginan. Doon nakita ni Jenny ang pagod at kahinaan sa mukha ng biyanan niya. Ngunit sa halip na maawa, mas lalo pa siyang nainis. Pakiramdam niya ay umiikot na lang ang buhay nila sa pangangailangan ng matanda. Pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas nang hindi man lang inasikaso ang biyanan. Nanatiling nakatitig si Aling Nena sa pinto matapos itong magsara. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Nang sumunod na linggo, mas naging madalas ang pag-alis ni Daniel. Kailangan niyang mag-sideline para matustusan ang mga gamot ng kanyang ina at ang gastusin nila sa bahay. Sa bawat araw na wala siya, mas nagiging mabigat ang sitwasyon sa bahay. Isang gabi, napansin ni Daniel na mas tahimik kaysa sa karaniwan ng ina. Nay, may problema ba? Wala naman anak. Sigurado ka? Kanina pa kasi kayo tahimik. Napagod lang ako. Magsabi kayo kung may nararamdaman kayo ha. Ayokong may tinatago kayo sa akin. Ayos lang naman ako. May nasabi ba si Jenny sa inyo? May nagawa ba siya? Wala naman anak. Ikaw, magpahinga ka na. Pagod ka. Huwag niyong inililihis ang usapan natin. Hindi naman sa ganon. Nagsisisi ba kayo na nandito kami? Walang ina ang magsisising makita at makasama ang anak niya. Mas pipiliin kong nandito ka kaysa wala. Hindi kumbinsido si Daniel doon. Pero dahil na rin sa sobrang pagod mula sa trabaho, hindi na niya itinuloy ang pagtatanong. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng malakas na ulan. Halos magdamag ang pagbuhos nito. Malamig ang panahon. Habang nasa trabaho si Daniel, muli namang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Aling Nena. Sinubukan niyang tumayo pero agad din siyang napaupo sa gilid ng kama. Nanlalabo na rin ang paningin at mabilis ang tibok ng puso. Jenny! Jenny! Ano? Nahihirapan akong huminga. Nanlalabo na rin ang mata ko.
Konting ulan lang kung ano-ano na kaagad ang nararamdaman nyo. Bigla na lang din sumikip ang dibdib ko. Ang mata ko, nahihirap na talagang makaaninag. Masyado nyo lang pinapakiramdaman ang sarili nyo. Iba lang talaga ang pakiramdam ko ngayon. Ano bang gusto nyong gawin ko? Tawagan ko si Daniel. Kung yun ang maaari. Lahat na lang pinapaalam nyo sa kanya. Huwag nyo na nga siyang abalahin. Nagtatrabaho siya. Kung ganun pwede mo ba akong samahan muna rito? Bakit pa? Hindi na kayo bata. O ayan, inumin nyo. Pagkatapos, magpahinga na kayo. Napapikit si Aling Nena. Hindi na siya sumagot pa. Wala na siyang lakas para ipagtanggol pa ang sarili. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Sa loob ng kwarto, nakahiga si Aling Nena. Gising siya, pero hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa mga salitang hindi niya maalis sa isip. Mga salitang pilit niyang inuunawa. Sa kabilang silid, naroon sina Daniel at Jenny, nagtatalo. Hindi na bago yon sa mag-asawa, pero sa gabing yon, mas malinaw ang bawat salitang umaabot sa pandinig ng matanda. Ayoko na talaga dito. Konting tiis na lang. Iyan na naman palaging konting tiis. Ilang buwan ko na yang naririnig sa'yo. Pagod na ako. Pagod na ako, Daniel. May sakit ang nanay ko. At paano naman ako? Ang sabi mo, hindi tayo magtatagal dito. Pero magtatatlong buwan na tayo dito. Nakita mo naman ang lagay niya, hindi ba? Kung gusto mong ubusin ang buhay mo dito, kasama ang nanay mo, ikaw na lang. Ikaw ang bahala. Huwag mo na akong idamay. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan tungkol sa nanay ko. At hindi mo rin kailangang kalimutan na asawa mo ko. Ano bang gusto mong gawin ko? Pabayaan ko siya? Hayaan ko siyang mag-isa? Umalis tayo at bahala na siya? Matanda na rin naman siya, hindi ba? Doon na rin naman papunta ang buhay niya. Buhay pa ang nanay ko at gagawin ko kung anong kaya ko. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pumili ka na lang sa amin. Hindi ko kailangang pumili, Jenny. Pareho kayong mahalaga sa akin. Ang selfish mo naman. Gusto mong manatili kami pareho sa buhay mo? Pero iisa lang ang pwede mong unahin. Sa kabilang silid, tahimik na dumadaloy ang luha sa pisngi ni Aling Nena dahil na rin sa konsensya. Pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit nasisira ang pagsasama ng mag-asawa. Mahigpit niyang hinawakan ng kumot, kasabay ng taimtim niyang panalangin. Panalangin hindi para sa sarili, kundi para kay Daniel. Pagkatapos noon ay unti-unti niyang ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, maagang umalis si Daniel para sa trabaho. Hindi niya napansin na mas matagal na nakatingin sa kanya ang ina bago siya lumabas ng pinto. Hindi man lang ako magkakaroon ng pagkakataon na nasabi kong mahal ko ang anak ko. Patawarin mo ako, Daniel. Hindi na kaya ng nanay. Hirap na ako. At hirap ka na rin. Ayoko nang bigyan ka pa ng pasanin. Panginoon ko, kayo nang bahala sa anak ko. Gabi na nang umuwi si Daniel. Mabigat ang pakiramdam niya. Dumiretso siya sa silid ng kanyang ina, ngunit agad siyang natigilan. Madilim ang kwarto. Tumawag siya at lumapit, pero walang sumasagot. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Doon na tumigil ang buong mundo ni Daniel dahil malamig at matigas na ito. Nay! Nay! Bakit ang lamig ng kamay niyo? Nay, gumising ka! Nay! Nay! Daniel, matanda na siya. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, matanda na siya. May sakit din siya kaya hayaan mo na siya. Nanay ko yan!
Sino ka para sabihin yan, ha? Totoo naman ang sinasabi ko. Mas okay na yan. Hindi na siya mahihirapan pa. Kung wala ka ng magandang sasabihin, mas mabuti na lang na manahimik ka na lang. Bakit sa akin ka nagagalit? Dahil sa tabas ng dila mo, wala ka ba talagang pag-aalala kahit katiting lang? Tanggap ko lang na dyan na rin siya papunta. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo dyan sa pag-iyak mo. Ang sama mo, palibhasa, hindi ka nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina. Iwan mo na muna ako. Pero Umalis ka na sa harap ko. sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jenny ang galit na hindi kayang itago ni Daniel. Kaya siya mismo bahagyang napaatras. Yon ang unang beses niyang nakitang nagalit ng ganon ang asawa. Matapos mailibing ni Aling Nena, nakaupo si Daniel sa ilalim ng isang puno sa sementeryo. Nakatulala lang. Doon na siya nilapitan ng tiyahin niyang si Rosa. Galit ka kay Jenny. Sinong hindi magagalit sa kanya? Pinabayaan niya ang nanay ko. Tapos ganon niya papagsalitaan. Totoo naman na may pagkukulang siya. Pero iho, wag mo siyang sisihin na siya lang ang nagkulang sa nanay mo. Tita, si nanay yun eh. Alam kong masakit. Pero hindi ba, naghintay ang nanay mo sa'yo ng maraming taon. Oo, at madalas kang nagpapadala ng pera. Pero alam mo ba kung anong lagi niyang hinihintay? Ikaw mismo. Iniisip ko lang naman ang trabaho ko noon kung paano ko kikita ng pera para sa kanya. Pero hindi mo naisip na ikaw na mismo ang may pagkukulang. Paano kami kung hindi ako nagtatrabaho? Saan kami kukuha ng panggastos? Yun ang nasa isip ko, tita. Pero iho, iba pa rin yung maaaruga mo yung nanay mo. Umuwi nga kayo rito, pero ipinagkatiwala mo naman siya sa asawa mo. Hindi ba't malaki ng pagkukulang mo yon bilang anak? Ang laki ng kasalanan ko. Hindi lang kay nanay, kundi pati kay Jenny. Sa pagkakataong yon, matapos mamatay ng kanyang ina, hindi lang lungkot ang naramdaman ni Daniel, kundi matinding pagsisisi. Dahil ngayon lang niya napagtanto na may mga pagkakataong hindi niya kailanman maibabalik pa. At may mga yakap na hindi na muling maibibigay kahit gaano niya pagustuhin. Ilang araw matapos ang libing ni Aling Nena, naging mas tahimik ang buong bahay. Madalas na nakaupo si Daniel sa lumang silya kung saan dating ginagamit yon ng kanyang ina sa labas. Minsan ay ilang oras din siyang nakatitig sa bakuran. Para bang umaasa siyang kahit papaano mararamdaman niya pa rin ang presensya ng ina. Samantala, si Jenny ay lalong naging mailap. Hindi na sila halos nag-uusap. Kapag may tanong, isang sagot. At kapag wala namang mahalagang pag-uusapan, buong araw silang hindi umiimik. Isang gabi, habang naghahapunan sila, napansin ni Daniel na halos hindi ginagalaw ni Jenny ang pagkain nito. Kumain ka na. Wala akong gana kumain. Masama bang pakiramdam mo? Hindi. Jenny, please. Ayoko nang ganito tayo. Anong gagawin? Hindi ko alam. Basta, wag lang ganito. Oo, galit ako sa'yo. Pero, asawa pa rin kita. So ako pa rin ang sinisisi mo. Hindi naman sa ganoon. Pero yun ang dahilan kaya kagalit sa akin. Sige na, kumain ka na. Ikaw na lang, matutulog na ako. Pagod na akong makipagtalo pa. Kumain ka na lang kapag nagutom ka. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan ng paggising ni Jenny dahil sa matinding sakit ng tiyan. Napabuluktot siya sa kama, nakahawak sa sikmura. Parang may kung anong pumipilipit sa loob ng tiyan niya. Maya-maya lang, mabilis siyang bumangon at tumakbo sa banyo. Hanggang sa narinig ni Daniel ang malakas na pagsusuka. Agad siyang napabangon at pinuntahan ng asawa.
Pagdating niya sa banyo, nakita niyang nakayuko ito sa inidoro. Namumutla, nanlalamig at pinagpapawisan. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Ang sakit ng tiyan ko. May nakain ka bang panis? Wala naman. Pero bigla na lang sumakit. Baka naman sumasakit ang sikmura mo dahil hindi ka kumakain ng maayos. Hindi eh. Iba eh. Aray. Parang iba yung galaw ng bituka ko. Ang sakit talaga. Ano? Basta, masakit. Hindi ko mapaliwanag. Ang sakit. Parang may tumutusok. Saan? Sa lahat. Sa tiyan ko. Sa likod ko. Sa leeg. Ano ba to? Halika muna. Mahiga ka ulit. Kukuha ko ng mainit na tubig. Baka makatulong sa'yo yun. Inalalayan na ito pabalik sa kama. Inakala nilang simpleng sakit lang yon, pero hindi. Lumipas ang 2 araw. Sa halip na gumaling, mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Jenny. Nawalan siya ng ganang kumain. Gabi-gabi siyang nagigising dahil sa pananakit ng tiyan. Hanggang sa isang umaga, may napansin siya sa braso niya. Maliliit na itim na pasa. Pero hindi naman niya natatandaang may natamaan siya, kaya hindi na niya yon pinansin. Pero makalipas pa ang ilang araw, dumami ang pasa sa buong katawan niya. At habang tumatagal, mas umiitim ang kulay ng mga ito. Ano yan? Bakit ganyan? Bakit ang dami mong pasa? Hindi ko alam. Wala naman akong natatandaan na tumama to sa kung saan. Masakit ba? Parang pasa lang siya tignan, pero hindi naman masakit kapag hinahawakan. Yung tiyan mo, masakit pa rin ba? Medyo. Katatapos ko lang magsuka. Itim na naman ang lumalabas. Ay nako, bakit ka ba nagkakaganyan? Kung alam ko lang, di sana sinabi ko na sa'yo. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nakakainis na kasi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May sumpa yata sa bahay na to. Ano bang sinasabi mo? Pareho nating hindi alam ang nangyayari. Kaya huwag mong isisi sa kung saan. Baka nga, ikaw lang rin naman ang may kasalanan dyan. Ibinabalik mo pa talagang sisi sa akin? Hindi ba? Kapag ikaw ang sinisisi, nagagalit ka. Kung nakakapagsalita lang ang mga bagay na sinisisi mo, yan din ang sasabihin nila sa'yo. Makalipas ang 1 linggo, hindi na nakapasok sa trabaho si Daniel. Halos buong araw niyang inaalagaan ng asawa. Paulit-ulit itong nagsusuka at nanghihina. May mga gamot na ibinigay ng magpatingin sila sa doktor, pero hindi rin naman nakakatulong. Bandang hapon, sa 10 araw ng pagkakasakit ni Jenny, bigla siyang napasigaw. Agad na napatakbo si Daniel. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo ito sa sahig, hawak ang tiyan. Jenny, anong nangyayari? Nanginginig ka. Daniel, mamamatay na yata ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mangyayari yun. Tulungan mo ako. Ano tong nasa braso mo? Umiitim ang ugat mo? Hindi ko na talaga kaya. Anong meron dito, Daniel? Rinig ko ang ingay nyo. Sinasaktan mo bang asawa mo? Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam, tita. Ilang araw nang masakit ang tiyan niya at nagsusuka. Itim na ang ugat. Itim na rin bang isinusuka niya? Opo. Dala mo na siya sa albularyo. Kinukulam ang asawa mo. Oo? Paano niyo nalaman? Hindi na mahalaga kung paano. Basta gawin mo ang sinabi ko. Diyos ko, maglaga ka na rin ng luya at ipainom mo sa kanya para tumigil ang sakit ng tiyan niya. Kumilos ka na, Daniel. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. Nang gabi ding yon, dinala niya si Jenny sa isang kilalang manggagamot sa Karatig Barangay. Kilala ang matanda sa lugar dahil sa mga sakit na napapagaling niya. Mga sakit na hindi maipaliwanag ng mga eksperto.
Pagpasok pa lang nila sa bahay, agad nang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Parang may nakita itong hindi maganda. Pinaupo nito si Jenny pagkatapos ay hinawakan ng pulso. Ano pong nangyayari sa kanya? Mabigat! Ano pong ibig niyong sabihin? Mabigat ang nakakapit sa kanya! Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ito ordinaryong sakit lang. Ano po? May matinding sama ng loob na nakakapit sa kulam na ibinigay sa kanya. Kulam? Paano siya nakulam? Ang pinagmulan nun ay wala na sa mundong ito. Pasensya na. Maaalis ko ang sakit ng tiyan niya. Pero hindi ko na maiaalis ang kulam na nakamatayan na. Pakiramdam ni Daniel ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig dahil sa narinig. Hindi siya nakapagsalita, hindi rin siya makahinga ng maayos. Samantala, si Jenny ay tuluyan ng namutla. May isang mukha ang pumasok sa isip niya. Isang matandang babaeng madalas niyang pagsalitaan at pinaiyak niya nang hindi man lang humingi ng tawad. Si Aling Nena. Hindi pwede to. Paano? Bakit niya ginawa yun? Wala nang lunas ang nangyayari sa'yo. Ano nang gagawin natin? Hindi ko na rin alam kung paano. Ayoko ng ganito. Saan ko hahanapin ang nagbigay sa'yo? Susundan ko sa kabilang buhay? Hindi ko na rin alam. Bakit niya ginawa to sa akin? Paano pa ako babalik sa dati kong buhay? Pag-uwi nila sa bahay ng manggagamot, hindi na nakatulog pa si Jenny. Nakahiga lang siya at nakatitig sa kisame. Isa-isang bumalik ang mga alaala, mga eksenang pinagmamalupitan niya ang biyanan. Kung paano niya ito pinaghintay, kung paano niya ito pinahiya, kung paano niya kaladkarin ito papunta sa lugar na pupuntahan ng matanda. Doon na tuluyang bumuhos ang luha niya. Ngayon lamang niya naunawaan kung gaano kalupit ang mga salitang binitawan niya noon. Napakasama ko talaga. Napakasama ko pala. Hindi ko siya ginalang bilang biyanan man lang. Ano bang ginawa ko? Huli na para magsisi. Hindi na niya maririnig ang mga daing ko at ang iyak ko. Hindi na ako makakahingi pa ng tawad sa kanya. Habang buhay na akong maghihirap dahil sa kulam. Habang buhay ko nagdadalhin ang alaala ng kalupitan ko. Lumipas ang mga buwan. Walang paggaling na nangyari kay Jenny. Habang lumalala ang kalagayan niya, mas lalo siyang nilalamon ng konsensya. Isang umaga, habang nagliligpit si Daniel ng mga lumang gamit ng ina, may nakita siyang maliit na kahon sa itaas ng mga kasangkapan. Nang buksan niya ito, ilang litrato ang bumungad sa kanya. Mga lumang larawan nila ng kanyang ina, mga alaala ng kanilang pamilya. At sa may gilid, may nakaipit na sobre. Anak, kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang malungkot ng sobra. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. May isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Huwag mo sanang sisihin si Jenny. Alam kong nahihirapan din siya sa sitwasyon. Alam kong hindi naging madali ang desisyong ito. Nakakarinig ako ng mga salitang hindi niya sinasadya. Pero narinig ko rin ang mga salitang sinadya niyang sabihin sa akin. At oo anak, nasaktan ako ng maraming beses. Pero anak, may pagkakamali rin ako. At sana huwag siyang parusahan noon habang buhay. Dahil lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo nagkukulang. Huwag mo ring sisihin ng sobrang sarili mo. Alam kong mahal mo ko. Pero
Matagal kang nawala. Tapos na yon anak. Kaya huwag mo nang dalhin habang buhay ang pagsisisi. Mahal na mahal kita at lagi kitang mamahalin. Hindi na malayan ni Daniel na umiiyak na siya. Parang batang muling nawalan ng ina. Sa may pintuan sa silid, nakatayo naman ron si Jenny. Narinig niya ang bawat salita sa sulat, ang bawat pangungusap, ang bawat pagpapatawad. Sa paglipas ng panahon, si Jenny na ngayon ang inaalagaan. Siya na ang nakakarinig ng mga masasakit na salita, lalo na kapag pagod na pagod si Daniel. Madalas na rin siyang maiwan na mag-isa. At sa pagbalik nila sa Quezon, mas naging mahirap ang buhay para sa kanya. Araw-araw siyang pinag-uusapan at pinandidirihan. Tunay nga na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay ng sapat para maunawaan ang sakit na naidulot mo sa iba. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang kwento ni Daniel. Grabe yung twist ng buhay ni Daniel. Ay, pero nakakaawa din yung nangyari, no? Ito kasing si Jenny. Kung nagustuhan nyo ang story na to, huwag nyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment na rin para mas marinig ng mga iba pa nating listeners. So paano? Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits hanggang sa susunod na kwento.